Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Consuerga, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Babalik lang ako. Aalis na sana ako pagkatapos ng tanghalian. Gusto kong hintayin na bumalik ka at magpaalam ng personal. Malumanay nang umiti ang madilim na ulan. Siguradong magiging komportable si Han Sanchen sa kakayahan ni Mingayo. Sa kanyang water ring, maaaring maraming tao ang gustong manalo sa kanya, ngunit kung gusto nilang mahuli siya ng buo, hindi masyadong nag-iisip si Han Sanchen. Aaron, kung tutulungan tayo ni Ate Mingayo, we can rest assured on the road. Anyway, she can escort us to the sea all the time, kalsada ng Ivory. Tumanggo si Aaron, pagkatapos ay tinawag mo si Bai Xiaosheng sa ilog at lawa. Sumagot si Ivory at bumaba para hanapin si Bai Xiaosheng. Ang pinakamahalagang bagay upang mahanap ang Bai Xiaosheng ay nais ni Han Sanchen na magdagdag ng insurance sa bagay na ito. Hayaang gumuhit si Bai Xiaosheng ng nakatagong ruta pabalik sa Xianling Island. Walang paraan para gawin ito. Hindi na kailangang sabihin kung gaano kahalaga sina Ivory at Han Nayan sa puso ni Aaron. Gaano man kaliit ang mga bagay, basta't may kaugnayan sila kina Ivory at Han Nayan, ang Aaron ay dapat na napakadetalye. Sa loob ng ilang sandali, lumapit sa kanya si Bai Xiaosheng. Matapos marinig ang kahilingan ni Aaron, hindi siya nagsalita ng walang kaparirikan. Kinuha niya ang kanyang panulat at papel sa lugar, at pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng uri ng mga mapa upang malaman. Matapos ang mahigit kalahating oras na pagsasaliksik, sa wakas ay nagplano si Bai Xiaosheng ng isang napakatagong kalsada. Ang rutang ito, Aaron personal na sinuri, halos malayo sa saklaw ng impluensya ng gamot ngayon na Diyos Pavilion, at maraming mga ruta ay napakatago din. Walang panganib maliban sa medyo mahirap ang daan. Ang Aaron ay lubos na nasiyahan. Gayunpaman, para sa kaligtasan, dinala pa rin ng Aaron ang Chanluchan sa Ivory. Sa parehong oras, Qin Shuang at iba pa nais na iwanan ang balita. Aaron ay hindi banggitin sa sinuman, hanggang sa gabi, Aaron personal na lihim na kumuha ng ilang mga tao sa labas ng lungsod. Upang hindi hayaang magtrabaho ng husto si Ivory, hiniling ni Han Sanchen sina Sheng Yao at Keshoy na bumalik sa kanya. Sumama din si Linlong sa kanya. Ngayon ay nagising na si Xiaobai, at hindi na kailangan ni Han Sanchen ng napakaraming katulong sa ngayon. Ang lahat ay nakabatay sa kaligtasan ni na Ivory at Han Nayan. Bago umalis, nagbigay si Han Sanchen ng maraming alahas kay Tianlo, malaki at maliit. Ito ay hindi lamang para sa gantimpala noon, kundi pati na rin sa pagsusumikap sa hinaharap. Aaron, dapat bumalik ka ng maaga, alam mo ba? Tumingin si Ivory sa Aaron, medyo malungkot. Sa katunayan, sa larangan ng digmaan ng buhay at kamatayan, si Ivory ay hindi handang humiwalay sa Aaron, dahil malinaw na alam niya kung anong uri ng buhay at kamatayan ang kanilang naranasan upang makasama si Aaron sa mundo ng lahat ng direksyon. Kaya, ang maliwanag ay huwag mag-alala, paano matatakot ang madilim na si Ivory. Ngunit, para kay Qin Shuang at sa namatay na Ginseng Baby, nagsakripisyo si Ivory. Maaaring hindi makikita ang IQ ni Aaron sa oras na iyon, ngunit malapit na niyang mauunawaan ang intensyon ni Ivory.
Kaya lang alam din ni Aaron ang ugali ni Ivory. Dahil nakapagdesisyon na siya, pinili ng Aaron na igalang siya. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon, at kung ang lambak ng bangkay ay may anumang pinsala sa binhi ng ginseng na sanggol, maaari akong bumalik ng maaga upang mag-isip ng ilang mga paraan. Tumango si Aaron. Dad, hinihintay ka ni Nayaner na bumalik. Dad, halika na, lagi kang alalay ni Nayaner. Si Han Nayaner ay isang malaking bata. Nag-aatubili siyang ibigay ang Aaron. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit nakangiti pa rin siya sa Aaron. Magaling si Nayaner. Pagbalik ni tatay, paglalaroan ka. Ni tatay at pagkukwentuhan ka. Tumango si Aaron na may emosyon. Hilahin ang kawit. Nayaner iniunat ang kanyang kaibig-ibig maliit na kamay at rushed sa Aaron. Aaron nang basta-basta ng isang ngiti, iunat ang isang kamay, ama at anak na babae dalawang malaking kamay hilahin maliit na kamay. Xingyaw, alagaan mong mabuti ang iyong asawa at miss sa kalsada. Bai Xiaosheng, sumakay ka sa harap ng linlong upang tuklasin ang daan. Tandaan, kung may anumang problema, babalik ka sa orihinal na paraan sa oras. Huwag kumuha ng anumang swerte. Hinimok ni Aaron. Tumango si Bai Xiaosheng, huwag kang mag-alala, Aaron mag-iingat ako at hindi magsasapanganib. Tumango si Han Sanchen at saka tumingin kina Kieshoy at Minggayo, para maitago ang iyong kinaroroonan sa pagkakataong ito, ayokong magpadala ng napakaraming tao na kasama mo. Dapat mong protektahan ang iyong sarili sa daan para salubungin ang tag-araw. Mahirap para sa iyo, Panipi. Huwag kang mag-alala, pinuno. Nandito ang taglagas na tubig. Nandito ang ginang. Kapag patay na ang tubig ng taglagas, naroon ang ginang. Tumango si Kieshoy. Marahan ding ngumiti ang madilim na ulan. Kinuha ni Aaron ang mga larawan ni Tianlo at Linlong, mahirap din para sa iyo. Dahil doon, tumalikod si Aaron. Kahit na ito ay isang maikling paghihiwalay, mahirap itago ang kanyang kalungkutan. Tara na. Bahagyang umiinom si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog at nangunguna sa pagsakay sa linlong. Dinala ni Xiao Tianlo si Ivory at Nayaner malapit sa likod nila. Sa likod nila, ang madilim na ulan ay lumilipad ng mababa, at dahan-daang dinadala ni Tianlo ang tubig sa taglagas. Sina Nayaner at Ivory ay palaging nakatalikod at nagpaalam sa Aaron. Sa mahabang panahon, ang mga mata ni Aaron ay namumula at namamaga. Nang lingunin niya, bumulong ang kanyang mga kamay sa hangin, ngunit ang mga figure ng dalawang mag-ina ay nawala. Kapag natapos na tayo dito, babalik tayo. Tinapik ni Fumang si Aaron sa balikat. Tumango si Aaron, gumalaw sa kanyang kamay, at lumipad sa lungsod kasama si Fumang. Gayunpaman, sa panahong ito, ang gate ng inn ay hindi mapayapa. 12-12 tao ang nakatayo sa labas na may dalang mga regalo. Isang binata ang nakatayo sa pintuan, matangkad at patayo. Pinigilan sila ng ilang alagad na nagbabantay sa tarangkahan sa labas. I have said that our alliance leader has something to do tonight. Wala tayong nakikitang bisita. Please come back. Malamig na sabi ng guard. Upang maiwasang malaman na magpadala kay Ivory at iba papalabas ng lungsod ngayong gabi, maagang nag-order ang Aaron, at wala nang nakitang bisita pagkaraan ng dilim. Ngunit kung saan iisipin, sa harap ng grupong ito ng mga tao ay pinilit na pumasok upang makita ang Aaron, natural na ayaw ng doorman. Ngunit ang kabilang panig ay halatang hindi pumapasok, ang sitwasyon ay hindi sumusuko, magkabilang panig ng mga tao ay nag-aaway. Kumunat ang noo ni Fumang. Nauna siyang bumagsak at pumunta upang makipag-ayos, habang ang Aaron ay lumipad pabalik sa inn. Anong problema? Maingay. Hindi mo alam na nagpahinga na ang pinuno ng alyansa. Galit na sigaw ni Fumang at naglakad. Nakita ko na si Commander Zuo. Nakita ng gwardya na si Fumang iyon, at agad na yumoko ng may paggalang. Ang binata, gayunpaman, ay sinulyapan si Fumang na may panghahamak sa mukha. Sino ka? Kumunat ang noo ni Fumang at mahinahong sinabi. Madaling sabihin. Assistant Director ako ng Fujiya. Dahil doon, tiningnan niya ang gwardya ng masama at sinabing, nasa ilalim ako ng utos ng pinuno ng angkan ng Fuchan at ng Panginoon ni Yecheng na magbigay ng Aaron na regalo. Mga regalo. Kumunat ang noo ni Fumang, anong regalo mo sa akin? Natatakot ako na hindi mo alam kung nasaan si Aaron. Gusto ko siyang makita.
Tumulong sa lubungin ang malamig na boses matapos na nagsasabi, gustong pumunta sa loob ng inn. Agad na inabot ni Fumang para pigilan siya at disdain na ngumiti, kung hindi ko alam, sa tingin mo ba makapasok ka sa pintong ito? Fumang, I tell you, don't think I don't know who you are. Isa lang siyang traidor na tumutulong sa pamilya niya. Akala mo ba talaga magiging handa ka sa pana kapag hinawakan mo ang iyong hita na dismaya si Fuyo? Diretsong sinampal ni Fumang ang mukha ni Fuyo na parang namutla siya kay Fumang, how dare you beat me? I dare to kill ikaw. Pero katulong lang sa pamilya, pwede ka na ring maging mapangahas sa harap ko. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit dumating si Fu Tian, kung hindi siya makapasok ni Lao Su, hindi siya makapasok. Kung mayroon kang isang salita, sabihin ito. Kung may umutot ka, hayaan mo na. Galit na sabi ni Fumang. Biglang nagalit si Fuyo. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang hinawakan ng kanyang mga kamay at pinayuhan, Kuya Fuyo, pinakiusapan tayo ng patriarka na magpatawad. Kung magpapatuloy, matapos marinig ito, biglang hamupa ang galit ni Fuyo, nagpapadala ako ng ilang regalo kay Aaron para humingi ng tawad sa kanya ayon sa utos ng pinuno ng aking angkan at sa utos ni Lord Ye. Ang lahat ay nakipaglaban sa kaaway ng sama-sama. Hindi na kailangang malungkot dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Tinanggal ng pinuno ng pamilya ko ang walang alam na bantay. With that, may nakilala siyang lalaki at kumaway. Binuksan kaagad ng 10 katulong ang kahon, na puno ng pinong tela, kayamanan ng bundok at seda. Ito ang maliliit na kaisipan ng ating patriarka at ng Panginoon ng lungsod. Sana ay hayaan ng Aaron ang mga nakaraan na lumipas at magkapit kamay sa hinaharap. Nang may malamig na ngiti, ikanaway ni Fumang ang kanyang kamay at tinanong ang mga taong nakilala niya, ilipat ang mga bagay sa inn. Nang matapos ang mga bagay, dahan-daang naglakad si Aaron pababa ng hagdan. Nang sabihin ni Fumang kay Aaron ang lahat, tumawa lang si Aaron at hindi nagsalita. Well, we have it. You can go, sagot ni Fumang. Sobrang nanlumo si Fuyo at ang iba pa. Matapos bigyan sila ng napakaraming bagay, kinailangan nilang suyuan sila palabas ng bahay nang walang kahit isang salita ng pasasalamat. Gayunpaman, natapos pa rin ang gawain. Binigyan kami ni Fuyo ng light drink at diretsyong umalis pagkaalis namin. Pero palabas pa lang ng inn, nakabangga si Fuyo ng grupo ng mga kakilala. Hindi ba iyan ang unang ginang ng pamilya Wang? Ang katulong ay tumingin sa isang grupo ng mga tao na pumasok sa bahay panuluyan, ngunit hindi niya maiwasan. At ngayon, tirahan mo. Papatayin na sana nila ang mga ilaw at isasara ang pinto, ngunit sa mga oras na ito ay biglang bumukas ang mga ilaw. Nagmamadaling nagsuot ng damit si Fu Tian at mabilis na naglakad papunta sa inner hall matapos magbigay ng paunawa ang mga katulong. Halos magising si Fu Mei. Paglabas niya ay alam niyang bisita iyon ng mansyon. Sa orihinal, medyo nagalit siya, ngunit hindi nagtagal ay nagpadala si Fu Tian sa kanyang mga tagapaglingkod upang magpadala ng mensahe, na nag-imbita sa kanya at ni Shijun na magkasama sa bulwagan, na nagsasabing mayroong isang masayang kaganapan. Si Fu Mei na ito ay nalulumbay lamang kay Ye Shijun ay dumating sa pangunahing bulwagan. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, si Fu Tian ay sabik na naghihintay. Gayunpaman, walang mga bisita sa bulwagan maliban sa kanya at ilang mga katulong. Paano ang mga tao? Si Fu Mei ay hindi komportable na sabihin. Parating na, paparating na. Tulong araw na pahiya tapusin ang sinasabi, sa parehong oras sabik na tumingin sa labas. Mayroon ka bang anumang mga patakaran? Malaking gabi upang istorbohin tayo, ngunit kalahating araw din ay hindi nakakita ng isang personal na anino. Kahit ako ay lumabas na, ngunit hindi pa sila dumarating. Galit na umupo si Fu Mei. Ngunit ang boses ay nahulog lamang, tulungan si Mei ngunit hindi mula sa kakaibang amoy ng ilong, dahil sa oras na ito ay bigla siyang nakaamoy ng isang kakaibang amoy, mabaho. Parang nakatayo sa isang kanal. Anong lasa? Ang baho. Pinisil ni Fu Mei ang kanyang ilong at hindi makapagsalita. Ha 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 ha. Sa sandaling ito, biglang umalangaw-ngaw ang isang magaspang na tawa mula sa labas, at pagkatapos, sa dilim, dahan-daang pumasok ang isang kakaibang hitsura, matangkad at kakaibang lalaki na may kakaibang pananamit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.